Pagpruning mga bade. Nawa tudluan ta ni Boss Yole. Ini kuan lang ni ag Hello mga buddy, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa aking Facebook page at YouTube channel, ayan, mag-subscribe at mag-follow na kayo. So for today's vlog mga buddy ay nandito tayo sa ating Visible Garden Farm. Kasama natin yung ating pinakagwapong Saudi boy, Farm Manager Julio Sulon. So sa kanyang tanungan dito mga buddy. So at saka ang ating pinakamasipag na farm worker, no? Masipag, gwapo, matapat, Boss Yole Miguelito Baay. Ayan mga bade, ang ginagawa niya mga bade ay nagpruning siya. So mamaya ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagpruning bade at mga iba't ibang paraan ng pagpruning, kasi maraming ang mga techniques na ginagamit yung mga farmer, pero based on our experience bade, ituturo namin sa inyo kasi ito yung ito yung para sa amin ang pinakamanggandang klase na pruning. So background check muna tayo bade. Ito yung aming Hacienda Luisita. So ayan yung ating boss amo dyan, no? Julio Sulon, nagtingin-tingin sa kanyang hacienda. So ayan bade, ito yung itsura ng wala pang pruning. So tingnan nyo bade, obserbaran nyo ano ang kaibahan. So sa bade, sa walang pruning, ayan, wala yan, napakaraming dahon. Ayan, napakaraming dahon yan bade. So ayan, ito pa, napakadaming dahon. At mga sanga-sanga niya bade, napakarami. So, kinailangan natin yan tanggalin. So, bakit nga bade? Bakit kailangan na mag-pruning? So, yan yung katanungan, no? Pwede naman sabihin natin na wag na mag-pruning. Oh, mamunga naman siya bade. Okay, mamunga naman siya. Pero ano ang kagandahan bade sa mag-pruning? So, ayan yung pinuningan bade, oh. Tingnan nyo, oh. Compared nyo ganina bade, ay ito ay medyo lumuwag siya. Nawala na yung mga dahon at saka yung mga sanga-sanga, mga udlot na nasa baba. Ayan, yung yan yung difference niya, no? So yan yung wala pang pruning. So bakit nga ba ito ginagawa bade? So bakit ba need ito sa kapag ay meron kang tanim na talong? So ang pinakaunang reason yan bade na ginagawa itong pruning ay para ma-maximize ang kanyang nutrients na nakuha sa lupa at sa fertilizer sa foliar na ginagamit mo. Kasi kapag hindi mo kinuha yan bade, ganyan, oh, hindi mo kinuha yan, yung mga nutrients na nakuha sa yung mga tanim na mga talong ay pumupunta dyan, pupunta sa yung mga sanga-sanga na yan ay hindi na yan mumunga. Yung mga excess na yan, kung sa katawan pa ng tao yan, taba na yan bade, kinakailangan na yan tunawin. So kinakailangan natin yan tanggalin para ma-maximize yung growth ng ating mga tanim. So ang aking na pwedeng pruningan, siguro halos lahat, yung kamatis, sili, yan pwede, ito talong. So ginagawa yan bade, no, para ma-maximize yung kanyang kanyang growth and development. So English na yun, yung hindi nyo naintindihan, English na yun. So kapag ganyan bade, ayan, kinuha, oh, tingnan nyo, kinuha, imagine nagkuha siya ng nutrients galing sa baba. Tas yung mga udlot niya na hindi kinuha, kukuha din yun ng nutrients. Kukuha. Lalaki siya at yung nilalaki din. So mabagal yung paggrow niya. So need natin yan kunin kasi wala naman yan. Hindi naman natin yan kailangan ng madaming mga sanga. So yan yung At saka kapag ang resulta dito bade, kapag ay na-pruning na, resulta nito ay napakaraming bunga. Oh, yan, napakaraming bunga. So yan, ganito kalawak bade. Ating pruningan yan lahat bade. Dito Boss Yole ang magpruning dito lahat. 5,000 ka mga talong hanggang doon sa baba bade. So ganyan yung aming trabaho dito. So yan yung pinakaunang reason bade, no, na bakit kinailangan magpruning. So ang pangalawang reason bade nga kinailangan magpruning
ay para ay hindi mahirapan yung mag-spray. Kasi nga kapag ay sa maraming mga dahon bade, kapag ay nag-spray ka, mahirapan ka kasi yung pag-spray sa gulay bade, magkaiba yon sa mag-spray ka ng palay. Kasi kapag ay nag-spray ka ng palay ay pag ganyan lang, wara-wara lang. Kapag ay ganito sa lalong-lalo na sa mga ganitong talong bade, ay dapat kasama doon sa iba sa likod sa dahon, liguin lahat. So kung meron maraming maraming sanga, maraming dahon, ay mahirapan ka, makatago pa yung mga insekto. So ganito ang pruning bade, makales ka sa medisina kasi madali lang siya i-spray. Tsaka madali lang i-maintain. Maraming bunga. Yan yung kagandahan nito. Na-observe na namin ito, nakatanim na kami nga nito bade noong mga after typhoon namin dito, Typhoon Odette. So pagkatapos ng bagyong yon ay nagtanim kami. Ayan. So kinompare talaga namin kung ano ang kaibahan, ano ang result niya, no? So mas maganda talaga yung pruningan bade. Napakaraming bunga compared doon sa walang pruning. Kasi yung mga sabi ko kanina, yung mga nutrients niya ay ma-divide. Ayan, ma-divide siya. So ganito na pruningan na ay ayan, parang rocket. Usbong tayo bade, maraming bunga. Yan yung kagandahan. So yan yung ating hinahanap bade, bunga. Kasi diyan tayo kikita. So ayan bade, ganito ang pagpruning. Ganito ang pagpruning, no? Ang aming ginagamit na pruning dito bade ay Y pruning. Y pruning. As in letter Y pruning. So sa Y pruning bade, dito kinukuha itong nasa gilid lang. Gilid, no? Ayan, ganyan, no? Mga gilid ng mga dahon. So ayan, tingnan natin dito bade. Ayan, ganyan ang ginagawa ni Boss Yoli, no? Boss Miguelito. So tingnan nyo bade. Oh, ganyan lang. Yung mga dahon, mga udlot na nasa gilid, yung mga maliliit bade, yung mga sanga yan. Wag yung mga malaki bade, yung mga maliliit. Yun yung kunin nyo. Kasi hindi naman yan mabuhay. Mabuhay yan pero wala naman yung bunga. So yan yung kagandahan nito. Ito yung Y pruning. So maganda ang Y pruning bade kasi ayan, makontrol na yung hindi gaano karaming mga dahon niya. So yan, para usbong yung tubo niya bade. So yan, Y pruning ating ginamit. So ganyan lang, napakadali lang yan bade. So wag niyo dapat ay dahan-dahan lang bade, no? Kasi kapag ay hindi nyo dinahanan bade ay maputol yan bade. Kasi malambot lang yung puno niya. Dapat ay hinahinay lang sa pag pag bunlot ng mga talbos bade. So ganyan lang ang trabaho namin dito. Medyo okay lang, hindi naman kahirapan ang trabaho ito, pero napakarami. So medyo may katagalan pa ito para matapos ito lahat bade. Si Boss Yoli lang ating caretaker ito. Ayan, napakasipag nito bade. Kung gusto nyo mag-hire ng mga tauhan sa inyong farm, no, ay dapat yung mga kasaligan, yung maasahan nyo talaga, mabait, matapat. Tulad nito si Boss Yoli, mga ilang taon na siguro siya dito sa amin, mga 5 taon na. So napakatapat niyang trabahante bade. So yan, ito yung Y pruning. So yung top pruning naman bade, walang top pruning ang ginagamit namin dito kasi Y yung aming inobserve, Y pruning. So yung top pruning bade, yung kinukuha lang niya yung udlot, yung nasa taas lang bade, yung nasa taas yung udlot, para bubukad siya. Marami yung dahon bade, maraming dahon, pero hindi na siya muhabog siya hindi na siya tatangkad. So okay naman yun bade, marami naman bunga katulad din itong sa Y pruning, pero ang disadvantage lang nun ay napakaraming dahon. So kung napakaraming dahon bade, ay dyan manirahan yung mga white flies. Yan talaga yung kontra sa ating mga talong, white flies doon sa ilalim. At kapag ay maraming dahon, mahirapan ka mag-spray, ikutin yung sprayer mo doon sa ilalim.
So yan yung disadvantage, no. So yung advantage naman ay same din sa same din rin sa Y pruning na maraming bunga. Pero ang Y pruning talaga ang pinaka the best, buddy. Ito yung pinaka recommended na pruning sa lahat ng mga varieties, mapasili man yan, mapatalong, mapakamatis, ayan. Yan yung ating dapat malaman, buddy, kapag ay nagtanim tayo ng mga ganyang mga tanim. So dito naman, buddy, meron kaming mga tanim na mga melon. So sa banda dito, no, tapad, kalapit lang, malapit lang, tapat lang sa ating talong. So meron kaming tanim na melon, malaki na ito, buddy. Parang singlaki na ng bola ng takraw. Ayan. So napakamahal na presyo ng melon ngayon, buddy, kasi napakainit ngayon. So demand itong mga ganito. So, maraming bumibili, buddy. So kung pag ay ganito magtanim-tanim kayo, ay timing nyo rin sa season niya. O kapag ay kailan yan mag-demand, doon din kayo i-advance kayo magtanim. Kapag ay nag-demand na mag-harvest na kayo, hindi kayo mahirapan mag-dispose. So yan lang yung technique sa pag-garden, buddy, no? So ayan, buddy, ayan, no, merong mga melon nga na nakatago dyan sa ilalim, buddy. Oh, ayan, napakarami dito, buddy. Tsaka meron din kami mga sili. Ayan, maraming mga sili. Malapit ng mag-fiesta dito sa amin. Piti-piti na sa niya tong pera dito, buddy, kapag ay nakabenta na tayo. Sili at talong, tsaka melon. So, yun, no? So, yun ang ating topic ngayon about pruning. So, itong sili, buddy, need pa rin yan pruning. Hindi pa natin na pruning yan. So, yung sa sili, buddy, kasagaran dyan ay sa lang, top pruning yan yun. Hindi pina-Y pruning. So, kasagaran niya, buddy, sa top pruning lang para bubukad-kad siya. Maraming mga ano bang tawag nito? Maraming mga bunga. So, yan, no. Hindi pa yan na pruningan, buddy, kasi hindi pa mag-utos yung ating farm manager Julio Solon, farm amo Agalon. Siya yung aming sinusunod sa mga batas dito, buddy. Kasi siya yung OFW na nag-invest ng lupa, nagprenda, bumili, at tinamnan niya taniman ng mga sili, mga talong, mga kahit ano-anong mga tanim pa dyan, buddy. So marami dito. So kumita naman siya kahit papaano dito sa kanyang mga tanim pa, buddy. Doon sa kabila meron ng namunga. I-update ko kayo doon, buddy, no. So ayan ating garden, napakaganda. Ganito lang, buddy, ating farm worker Boss Yole. So siguro mga, buddy, mga 3 araw pa siguro siya dito kung kinailangan para matapos ito lahat, buddy. Kasi napakadaming talong nito, buddy. 5,000 kapuno siya lang isa. So ayan, buddy, yung natapos na pinuningan. So maganda. Ang ganda niya, buddy, oh. So meron pang mga maliliit, hindi talaga buddy, hindi talaga sila nagdungan. So ganyan, oh. Ganyan. So ganyan, buddy. Kapag ay inabunuhan mo na yan, diniligan ng tubig, yung mga nutrients or nisprehan ng foliar, yung mga nutrients na nakukuha niya doon sa mga yon ay mapupunta lahat diyan sa sa kanyang mga bunga. Yung bubunga talaga siya ng marami, buddy, kasi wala nang mga talbos na mga kakumpetensya niya. So yan yung kagandahan sa pruning. So yun, tingnan nyo, ang ganda, napakaganda. Napakagandang tignan, hindi na parang kalkag, buddy, no, kapag yung ating mga talong parang bagong gupit galing sa barbero, buddy. So yan yung kagandahan, no? Tingnan nyo, madali lang yung spray, ikuot lang yan sa ilalim, patay na yung mga white flies, buddy. So ito hindi pa na pruningan, no. So balikan pa yan siguro, buddy. So yan, buddy, ito na nagtatapos ang aking vlog. So sana ay meron kayong natutunan. So yun, no, I hope nga meron kayong nakuha mga ideas na pwede nyo i-apply sa inyong pag-garden. So ayun, salamat sa inyo, buddy. At huwag nyo pong skip kung meron mga ads na lumalabas sa aking mga videos, kasi yan po yung sumasahod sa aming mga content creator. So salamat sa inyo, buddy. Subscribers, mga followers ko diyan sa Facebook at saka sa YouTube. Salamat sa inyo.
So kung wala kayo mga bade, ay wala din tayong mga fans. So ayan, salamat, see you in the next video. Bye bye mga bade.